So magandang umaga po sa inyo mga guys. So another vlog naman po tayo. Sakay tayo nitong Yellow Bus Line Aircon 106. So sa ngayon guys, nandito tayo ngayon sa Tacurong City Integrated Public Terminal, ano? So galing po tayo ng Davao. So papunta po tayo ng Coronadal City. So yung bumaba ngayon na konduktor, kaibigan ko po yan sa Facebook, si Mr. Frondoso. So hindi lang pala sa Piltrangco may Frondoso, mayroon din pala sa Yellow Bus. Ayan, nagtiticket siya dyan guys. So piniprepare niya yung mga ticket, pinapunch niya kasi sitting na po yung bus na yan. So napakadali lang po niyan, Tacurong to Marbel lang po yan. So magpunch siya ng full at saka yung para sa SP or senior citizen or disabled. So kailangan correct yung trabaho natin. So shout out po sa kanya at saka sa driver niya. So patras na po kami ngayon sa Tacurong City Integrated Public Terminal, ano? So ayan, hindi lang ako kabisado dyan sa anong barangay itong terminal na ito guys, pero I can tell you malayo po talaga siya from Poblacion Tacurong City. So imbis dadaan tayo doon sa usual na highway, tapos dadaan tayo ng round ball, hindi po. Ang lusutan po natin ay sa crossing ng Barangay Kalyan sa Tacurong City. So to give you an info guys, 32 kilometers po approximately ang kilometer run from Tacurong to Marbel. So isa lang yung in between natin na municipality, which is Tantangan in South Cotabato. So ayan guys, ito na pala yung entrada papunta ng Barangay Kalyan. Ayan okay, so makikita natin guys, meron diyang mga restaurant dyan at saka mga I think inland resort, I don't know. Hindi ko masyado tinignan habang nagva-vlog ako. So yan, pinakita ko lang guys kung saan yung daanan ng Yellow Bus. Yan din ang daanan guys ng Husky galing Cotabato and going to galing nga lang ng Cotabato and going to Marbel pala, going to Jensan, sorry. And then Rural Transit na galing ng General Santos at saka galing din ng Cagayan de Oro at saka Dipolog. So maraming bus ang dumadaan dito guys, literally 3 bus companies. So ayan, medyo mabagal lang talaga ito guys sa actual, pero ang speed ko niyan inadjust ko lang to 2 times para at least hindi tayo maboard sa video. So shout out po sa mga taga Tacurong City, nami gid inyo kalugar. Yun nga lang ang downside guys, I don't want to for safety naman, pagpapasok tayo ng Tacurong guys, marami talagang checkpoint at kailangan tayong bumaba sa bus. It's for safety. So palabas na po tayo ng Barangay Kalyan. So nandito na po tayo sa National Highway or Daang Maharlika. Going na tayo ng Coronadal City or Marbel, South Cotabato. So ayan guys, dati as far as I can remember, 2 lane lang po ang kalsada dyan, kabilaan tag 1 lane. So ngayon malaki na po ang improvement, so 4 lanes, minsan nga may nakikita pa kung 6 lanes So yun, takbong pogi lang tayo mga kapwa drivers guys dumaan na rin po tayo sa main office ng Sukelco or Sultan Kudarat Electric Cooperative. So yan po yung kanilang main office, So ayan guys, nothing much, more on countryside city ang Tacurong, pero vital crossing point siya guys. So ayan po yung driver natin, although hindi niya to unit guys nag-rescue lang siya kasi yung partner ni Frondoso, yung talagang regular driver niya ay nag-leave daw. So salamat nga pala sa crew ng Aircon 106 at pinaupo tayo dito sa front jump seat, yung conductor seat, at saka pinangarap ko talaga mag-vlog. So nandito na po tayo sa
boundary ng Tacurong City at Tantangan, South Cotabato. Meron doong parang marker. Yun nga lang, yung katabi niya is a memorial park. So naaalangan ako mag-vlog doon guys or magpitik. Kasi nga ang background mo cemetery So medyo pangit. It's my opinion naman So technically guys, nandito na tayo sa munisipyo ng Tantangan, South Cotabato. Mayroon approaching po tayo ng checkpoint nito guys. Yung checkpoint is around 2 or 1 kilometers na lang papunta ng Poblasyon Tantangan, South Cotabato. So pagdating natin sa checkpoint guys, kailangan po tayong bumaba, except lang yung mga senior, buntis, yung may mga dalang bata. Kasi talagang i-inspect tayo yung mga dala nating bagahe. So guys, yan 6 lanes na ang ating kalsada. So maganda na po ang improvement ng portion na to from Tacurong City to Tantangan and up to Coronadal City. So kumbaga na yan karugtong na siya from Coronadal City, then to Tupi, then to Polomolok, then all the way to General Santos City. So kung pagsumahin nyo guys, mga nasa 70 plus kilometers yung takbo natin. At ayan na po yung sinasabi ko pong checkpoint. So tapos na kami nagpa-checkpoint guys. So ayan, pinapaakyat na ng ating konduktor yung ating mga pasahero. And then walang delay. Pag kumpleto na tayo, takbo na tayo mga guys. So basically guys, napakadali lang bumiyahe ng ganito kaysa yung mag-commute sa downtown Davao. Imagine niyo guys 31 kilometers lang to or 32 kilometers, pero it took only 30 minutes. Ganun kabilis. Kaysa nung yung 30 minutes na yan, kung i-compare mo sa Davao City, ilang kilometro lang yung natakbo mo or na travel mo kasi nga sa masyadong congested. So sana mag-improve yung Davao City guys when it comes to traffic. So ayan, approaching na po tayo nito ng Poblasyon Tantangan. So shout out sa asawa ni Miss Mildy Olegario sa Piltrangco, si Jedy Olegario. At ayan na po ang munisipyo ng Tantangan. So yan po yung palengke nila at saka terminal. At dito naman sa lane natin ang Municipal Hall ng Tantangan. Sa mga info guys, pwede kayong sumakay ng yellow bus. Basta hindi lang po non-stop, magpapadrop sila or mag-pick up dyan sa Tantangan. So abang lang kayo sa highway guys, walang problema yan. Magtatanong naman yung konduktor kung meron Tantangan na bababa. So yun lang po guys. Wala naman masyadong fancy dito sa lugar na ito. Vinlog ko lang for di lang content purpose. Ayan, meron tayong yellow bus na kasalubong. So bear in mind guys na usually may mga hinto-hinto kasi meron tayong inspectors. So itong mga inspector, ayan yung nagsisafeguard ng koleksyon na intended para sa kumpanya. So kumbaga auditors yan sila guys ini-insure nila na natikitan lahat ng pasahero at saka nakabayad na ang pasahero o nasuklian. Yun ang trabaho ng isang inspector guys to check the conductor or to guide the conductor. Ang nag-onboard po pala nito na inspector at this time na nag-vlog ako si Mr. Erwin Laison. So Mr. Laison, shout out po sa iyo. Hindi lang kita napakita sa video kasi busy ka rin sa pag-checking ng ticket ni Mr. Frondoso. So trabaho muna, mamaya na yung tinatawag natin na pastime. So ayan po, hindi ako masyado familiar sa mga
barangay dito guys sa Tantangan, South Cotabato. Minsan may nakikita ako New Iloilo, pero hindi ko lang masyado ma-pinpoint kung saan banda. Usually may mga lugar like mga places sa Iloilo or Panay. Kasi usually guys dito sa Tantangan, pati na rin sa Tacorong, marami kasing mga Ilonggo. So yun, may mga lugar na pinangalan after their hometown in Panay, in the Visayas. So yun, mas maganda guys kung maintindihan ninyo yung Hiligay nun or Ilonggo. Pero hindi naman siya mahirap guys. Mahirap lang siya kung first time mong makarinig, pero sa katagalan halos pare-parehas lang din ng Cebuano yung ibang salita. So ito guys, malapit na rin tayong mag-approach sa Coronadal City. So ang dulo yata ng barangay ng Tantangan is Barangay San Felipe. So chinek ko itong video na ito before makarating ng Arco, ang pinakahuling barangay pala is San Felipe sa Tantangan. So yun lang guys, like sinabi ko kanina, wala lang masyadong fancy sa sa mga view ng rutang ito. Yun nga pala guys, reminders lang pala sa mga nagmumotor, wag naman tayo mag-exhibition sa daan na ito kahit alam naman natin na straightan, kasi maraming dumadaan dito guys, and then takbong pogi lang, respect one another in the highway. Hindi naman to exhibition area. So mas maganda na kung saan kayo papunta, mag-joyride man lang kayo, joyride lang. Wag na yung mag-superman, ang pangit nun. Meron kasi ako nakikitang videos doon sa kabilang highway, I think sa may Surala yata. Sige lang, on the next vlog, God willing, pupunta tayo ng Surala all the way to Santo Niño, and then Kulambog up to Isulan. Hindi pa natin nakukumpleto yung southeastern and Central Mindanao na mga bus vlogs natin guys. So ayan, meron tayong kasalubong na local line na yellow bus, papunta yon ng Tacorong, then Isulan. So guys, kung papunta kayo ng Isulan from Coronadal, dalawang ticket talaga ang may expect ninyo. Isa, Coronadal to Tacorong, then another na naman na ticket from Tacorong to Isulan. So kung sumada nyo yung kilometeran ninyo guys from Coronadal to Isulan, around 43 kilometers. And nandito na po tayo sa Barangay San Felipe, yan, ng Tantangan, South Cotabato. So malapit na po talaga tayo sa boundary guys. And with that guys, malapit na tayo mag-approach ng Arco ng Tantangan. So yan po yung marker natin na nakaalis na tayo sa munisipyo ng Tantangan. And ayan na po, thank you for coming at Tantangan, South Cotabato. So literally nandito na tayo ngayon sa Coronadal City, particularly Barangay Morales, Coronadal City. So ayan, mula dito guys sa babaan ko, medyo malapit-lapit na rin guys, ayan, may overtake sa atin na Husky Tours galing Cotabato. So shout out dyan sa BioCrest Multipurpose Cooperative and kay Chairman Emilio Escobillo, and then kay Operation Manager Bango. So shout out po sa kanila mga guys. Nag-vlog ako niyan way back, I think February or March. So yun nga lang, yung high gear nila papalitan pala, hopefully with a much better and newer unit. Sana ganun pa rin, double deck pero mas bago na.
So ano nga pala ito guys, Guilin Daewoo na Husky Tours. So approaching na po pala tayo sa unang bus stop from Tacurong, which is City Mall bus stop. Pero bago mo na yan, shout out kay Mr. Edwin M. Romero of EMR Enterprises. Yun yung kanilang convention center. Memorable po yan sa akin guys, kasi dyan kami nag-celebrate ng Christmas party during my Pepsi years way back 2007. Nag-overnight po kami dyan. It's a memorable experience sa totoo lang. So nandito na po kami sa City Mall bus stop. So yan lang po yung tanging bus stop, and then ang next bus stop na nyan, kung naka-yellow bus po kayo, doon na sa kanilang terminal. Kung nakasakay kayo ng Husky o rural, doon kayo sa LGU Coronadal Terminal. So ako guys, dahil may lakad kasi ako sa YBL for my employment, so dyan lang ako bumaba sa kanilang main office sa Zone 4. Ayan na po. So again, shout out po sa crew ng Yellow Bus Line Aircon 106. Hopefully guys, follow nyo rin ako sa aking mga content sa Perumingan Archives dito sa Facebook, sa YouTube naman Perumingan Archives TV, at sa TikTok at Perumingan Archives. Ingat po palagi sa inyong mga biyahe.